Guys, welcome back to my channel. So panibagong reaction, opinion na naman ang ating gagawin. Basta pag may nababasa tayo na medyo kailangan ng paliwanag, igawan natin yan ng paliwanag. Oo, so bago ang lahat, kumusta po kayong lahat? Salamat sa inyong suporta sa aking channel at of course, suporta kay Krishna at sa PB Team. For today's video, gagawa po ulit ako ng paliwanag o reaction about doon sa nabasa kong comment doon sa aking post. Ang ano niya doon is para bang about yun doon sa ang reaction na yun ay tungkol doon sa mga live velos na comment na nabasa nila PB Onji at saka ni Madam Yula. So may comment siya doon na kung tutuusin daw ay dapat nga ang mga magulang daw ni Krishna ang dapat magdemanda. Kasi meron din daw mga kamag-anak sila Krishna na marunong sa batas. Ayan, so yun yung pag-uusapan natin ngayon. Actually, kung magbabasa po tayo, lahat po tayo dapat may alam sa batas. Dapat po tayo, hindi tayo, kumbaga, napapag-iwanan pagdating sa batas para pag may mga problema, alam natin kung saan tayo lulugar, kung alin at saan ang dapat natin ipaglaban. Di ba? May nabasa kasi ako doon na dapat nga daw, mga magulang ni Krishna ang nagdemanda. Unang-una, anong kaso po? Di ba? Anong kaso ang dapat na idemanda ng mga magulang ni Krishna? Unang-una, hindi po natin kailangan idamay ang mga magulang ni Krishna kasi si Krishna hindi minor. Unang-una, si Krishna ay hindi minor. She can decide by her own. Kumbaga, hindi na kailangan ng parents guide. Hindi na kailangan parental guidance. Nasa edad na si Krishna, she's 21 already, and she can decide by her own kung anong gusto niyang gawin sa buhay na. Of course, respeto sa magulang, kahit anong gawin yun, kailangan magpaalam. Pangalawa, anong dapat ikaso, 'di ba? Anong dapat ikaso sa mga magulang ni Krishna? May nabasa doon na dahil pinagtulungan daw si Krishna. Oo, parang mga ayoko kasi magbanggit dito ng mga words na hindi naman angkop, 'di ba? Kasi unang-una unang-una si Krishna dapat ang unang magre-react doon, 'di ba? At saka dapat hindi tayo nagko-comment ng mga ganyan sa mga videos na napapanood natin. Kasi bakit? Ako naman, wala naman akong doon. Confident ako sa mga video ko kasi hindi po ako naninira ng kapwa. Dapat hindi tayo nagko-comment ng mga ganyan sa mga videos na napapanood natin. Kasi bakit? Yun ang pinag-uumpisahan ng mga dugtong-dugtong na mga kwento hanggat na napasok na dyan yung mga nangbabas, pumapasok na dyan yung mga hindi magandang salita against sa mga taong ating sinusuportahan. 'Di ba? Dapat tingnan natin na as much as possible kung tutuusin, ang talagang may hawak kung ano yung totoong mga dahilan ay si Sir Paul. 'Di ba? Pero mas pinili niya na ayusin yung gulo kaysa lumala pa, 'di ba? Siguro ang tinutukoy nila ay dahil doon sa video na sinasabing pinagtulungan. Hindi naman yung pinagtulungan 'di ba? Nag-open sila ng box, naka-live, may nag-comment. May nag-comment doon about sa pangyayari, about sa kay Krishna. So, para masagot, dahil hindi naman tayo masasagot ng isa-isa, dahil marami tayo,
Mas minabuti ni Sir Paul, siguro. Kasi, guys, hindi kasi natin nararamdaman na mabigat na rin sa pakiramdam ni Sir Paul yung kanyang iniisip, dinidibdib niya magmula pa sa Mindoro, 'di ba? So, doon niya naibulalas yung kanyang sama ng loob. Yung kanyang nalalaman. Sorry kasi parang makating lalamunan ko, guys. Yung kanyang nalalaman. Pero, nakikita nyo ba kung nagsasalita si Sir Paul, kung nagsasalita sila lahat? Hindi, di ba? Kumbaga, doon sa mga naandun, lahat sila kasi may alam. Pero hanggat hindi sila binibigyan ng go signal ni Sir Paul na magsalita, hindi sila nagsasalita. Pero nung nagsalita sila, 'di ba? Nagsalita sila na hindi naman na para i-down yung tao, 'di ba? Nagsalita sila doon sa mga hawak nila na kung ano man 'yun, 'di ba? So, kaysa naman anong mangyari diyan kay Sir Paul, mas minabuti niya na iiyak 'yun, ibulalas 'yun. 'Di ba? Hindi siya pinagtulungan. Kumbaga, friendly advice nga yung mga nangyari na 'yun eh. 'Di ba? Tapos, doon naman sa video nila PBONJ, guys, unang-unang wala silang binanggit na pangalan. Doon pa lang talo na kung sino man yung gustong magkaso against them. 'Di ba? Pangalawa, nagvi-video sila. Oh, 'di ba? Malim nyo kung para doon lang 'yun. Pero ang pinakaano doon, wala silang minention na pangalan. Wala silang pinaparatangan. Doon pa lang, wala ng laban. 'Di ba? Kung tutuusin, mas may alam sila, pero hindi nila para i-push ng ganito, ganun. 'Di ba? Tayo, ang dami nating alam. Ang dami nating mga suggestion. 'Di ba? Unang-unang tanong, nandoon ba kayo sa mga pangyayari kung ano man? 'Di ba wala? Nagbabase lang tayo lahat sa mga napapanood natin. Kaya gumugulo dahil sa mga ganyang klaseng comment nyo. Diba? Lagi kong inuulit, kung ayaw nyo sa isang tao at kung ayaw nyo na mangyari yun, kung ayaw nyo yung pinapanood nyo, huwag nyong panuorin, umalis kayo dyan. Diba? Kaysa nakakapagsalita kayo ng kung ano-ano na hindi nyo muna iniisip ang inyong mga sinasabi. Diba? Para kayong nag-uudyok lagi ng gulo. Na dapat nga natin hintayin na maging ayos ang lahat. Yun nga ang gusto natin dahil gusto natin sila pareho, di ba? Pero kayo iba against. Mga selfish, di ba? Ayaw nyo na maging maayos, gusto nyo laging magulo. Kaya kayo nagko-comment ng ganyan kasi hindi nasusunod ang mga gusto nyo. Di ba? Ang sa tingin nyo inaapi. Kusang ang pinuntahan nila doon si Krishna, di ba? Para maging maayos. Kung yung pamilya nga nagpasalamat at kung ano lang ang gusto, dapat lang happy. Tapos kayo laging gusto nyong gulo. Ano ba yan? Kayong ganyan. Di ba? Kasi kung babatayan nila lahat ng mga kino-comment no dyan na mga mga below the belt, ha? Marami silang pwedeng gawin. Unang-una may mga ebidensya sila. 'Di ba? I-search lang mga name nyo dyan. Oh. Pero ayaw nila pagtuunan ng pansin ng ganyan kasi gusto lang nila maayos. Tapos tayo magko-comment tayo ng ganyan. At pangalawa pang advice sa inyo. Huwag kayong magbase sa title. Huwag kayong magbase sa thumbnail. Panoorin nyo yung buod ng video. Then after manood nyo, doon kayo mag-comment ng naaayon sa video. 'Di ba? Kung ayaw nyo umpisa pa lang, huwag nyong panoorin para hindi kayo matitempt na mag-comment ng negative dyan. Yun lang. 'Di ba? Huwag natin pairalin yung mga gulo-gulo. Wish nga natin na magkasama sila Pero kayo parang ayaw nyo. Oh, 'di ba? Huwag kayong ganyan. Kasi yung mga taong yan, mga professional yan. Kung gugustuhin lang nila, hindi magagawa nila kahit anong pangbabash na mga negative dyan. Diba?
Huwag kayong mag-comment dyan kung hindi nyo naman feel sa puso nyo na gusto nyo yung pinapanood nyo. Might as well wag na kayong manood para hindi kayo makapagsabi dyan ng hindi maganda. 'Di ba? Yun lang. Ha? Ako hindi ko hinihikayat yung mga nega sa aking videos. 'Di ba? Kasi sarili kong opinion to. 'Di ba? Bilang vlogger. Ha? Okay. So yun lang guys, magmahalan lang tayo. 'Di ba? Mag-spread love. I-wish natin na maging magkaibigan sila ulit, magkasama sa mission. Kasi yun naman ang advocacy ni Sir Paul. 'Di ba? So yun lang guys. God bless at salamat sa inyong panunood. I love you all. Bye.